Hello, Leo! Third week of October reading ninyo. Ito ay for October 15 up to 21. Pero kung makita mo to kahit after 21, as long as nakaka-relate ka, para sa'yo talaga tong mga messages dito. Leo, kung hindi ka pa nakaka-subscribe, don't forget to subscribe sa aking YouTube. Paki-like and follow na rin yung aking FB, Instagram, TikTok. Kung gusto mo ng personal reading naman, mag-send ka lang ng PM sa aking FB page. Yung link at details, hanapin nyo. Nakalagay sa description below. Leo, lucky day mo, Friday. Kung mabagal kayo magsulat guys, pwede nyong i-pause or i-rewind na lang ito. And ang lucky numbers ninyo, 17, 40, 52, 25, 3, at saka 45. So, ano ba tong mga posibleng makakaharap mo itong third week of October, Leo? Kunin muna natin, ano ba yung overall energy ng ano ba yung overall energy ng third week of October ninyo, Leo? Bobcat Spirit, life is a mystery. So, ibig sabihin may mga bagay na mag-unfold sa atin na kumbaga may mga bagay yet to be discovered. Hindi naman natin alam lahat-lahat what's in store for us o ano yung mga darating sa atin. So, pwedeng along the way, doon pa lang na unti-unting mag-unfold. Gaano kaganda, gaano kakulay ang buhay mo, Leo. So, ayan. So, life is a mystery. Merong mga mystery na about to be discovered as you go along the way, Leo. Yun yung nafe-feel ko dyan. So, I guess itong third week of October, baka may ma-unlock ka mystery. No, who knows? Ano itong madi-discover mo ngayong third week of October? Possible na may ganyan na paparating sa iyo. So, what will be the possible outcome for the third week of October para sa ating dear Leo? Leo, skunk spirit, ang bango naman. Leo, ang bango naman nito. Oh, know your worth daw, Leo. Yan yung outcome mo. Uy, ang masasense ko, Leo, parang may mga kung ano man ito mag-unfold, pero parang meron kang mga madidiscover, unexpected. Etong third week of October. Tapos yung yung outcome mo is know your worth. Huwag mo ibaba yung standards mo, Leo. Ito yung nafe-feel ko. Huwag mong hayaan na baratin yung standards mo. Sino man yung mga tumatawa dyan sa value mo. Syempre, wag, di ba? Alam mo yung worth mo at hindi mo dapat ipabargain, no? Kumbaga hanggang doon. Ito yung worth mo, wag kang bababa doon. Wag below the limit, no? Kumbaga, do not attempt na ipabargain sale ang iyong worth. O, di ba? Tinatawaran diyan, binabarat. Wag ganun. Know your worth, Leo. Hindi mo kailangang ibenta yung kaluluwa mo. O, di ba? Wag ganon. Wag pababaan ng value. May mga bagay na dapat ano ba tawag dito? Wag nating ipamigay na lang yung ating yung ating sarili ng ganun-ganun na lang. Kumbaga, alam mo hanggang saan dapat yung yung standing mo. Wag to the point na yung nade-demoralize or na nadi-disrespect or nadi-degrade.
dahil lang sobrang bait mo o dahil lang sobrang mahal mo yan. Hindi dapat ganun, di ba? So, dapat i-preserve natin yung self-love, self-respect, yung value natin sa sarili natin. Importante yun. Na hindi nawawala yung dignidad, o di ba? Yun yung hindi ko mahalukay, Leo, na gusto kong sabihin. Oy, mukhang may paparating na misunderstanding sa iyo, Leo. O, iwasan makipagtalo, yung mawalan ng kontrol, ang hindi makapagtimpi, makapagsalita ka ng hindi maganda, or makasakit ng feelings, ayan. Kung hindi man ikaw yung gagawa nun, kung baka may taong mawalan ng preno sa sarili at magkaroon kayo ng misunderstanding, no? Yan lang, meron nga paparating na ganyan. And also, Leo, meron ka rin ditong time to get out of a situation. Baka kailangan, gumawa ka ng life changes. Kailangan mo nang umalis daw dun sa situation na yan, Leo. Baka matagal ka nang nai-stuck sa pagiging ganyan at kailangan mo nang baguhin. No? Kailangan mo nang ayusin o ialis yung sarili mo sa ganyang kalagayan at mukhang ikaw mismo yung gagawa nun sa sarili mo. Ikaw, oo. Meron ka ring unicorn, use your intuition to make beneficial changes. O diba, Leo, gamitin mo daw itong intuition mo para magkaroon ka ng beneficial changes. Feeling ko may kinalaman siya dito, Leo, sa time to get out of a situation. So, halimbawa, you have been unhealthy nang medyo matagal na, o baga sedentary, baka gusto mo gumawa ng changes, health-wise, no, baguhin mo yung routine mo, wag kang maging sedentary, kasi kung matagal ka ng ganyan, baka magbayad ka, ibig sabihin, singilin ka ng health mo, kumbaga, making healthy changes. O baka ngayon na yung opportunity kasi malapit na namang mag-December. Ibig sabihin, kainan na naman. Tapos matagal ka, mga 1 year kang paupo-upo lang, wala kang physical activity. Tapos may mga nararamdaman ka. O, yun lang. Example ko lang yun. Pero it could be ibang bagay pagdating sa iyo. Okay? So, kumbaga parang sinasabi nung Pale, kung meron man opportunity, Leo, na maialis mo yung sarili mo, maganda, etong third week of October, simulan mo na. Ito na yung opportunity mo na makaalis dyan. Maialis mo yung sarili mo sa ganyan. Meron ka ring grasshopper dito, Leo, situations in the balance that require careful handling. Naku, ano kaya to? Parang mga sensitive matters ito, Leo. Kailangan maging careful ka daw ng pag-handle dyan. Hindi ko alam kung ano tong mga sitwasyon na to. Medyo maselan siguro yan, no? Kumbaga, handle with care. Fragile. O, diba? O, mga ganyang sitwasyon sa third week of October ninyo, Leo. Kumbaga, hindi ito yung, kumbaga yung sitwasyon na yan, handle with care, wag kang magpadalos-dalos. O, diba? Hinay-hinay, pwedeng ganun. Maging maingat sa pakikipag-deal sa ganyang klaseng sitwasyon. Wow, Leo, mukhang ilalavish mo yung sarili mo dito. Ipapamper mo yung sarili mo. Yun na feel ko dun sa Nine of Pentacles. Nakita ko yun. Kumbaga, gagawin mo to as a reward sa sarili mo. O, diba, parang may binabanggit na naman about self-care. O, ayan. Papamper mo daw yung sarili mo ngayong third week of, October. Kasi deserve mo. Okay? Yan yung time na naman i-ano mo naman yung sarili mo, bigyan mo naman ng pakonsuelo, o diba?
Oh, kasi deserve mo. Yun yung sinasabi ni Nine of Pence. Oh, kung ano man itong mga pinaghirapan mo, isa pa yun, aanihin mo yan, Leo. Kaya yan, may ano ka ngayon, may reason ka to pamper yourself. O, diba? Pinaghirapan ko naman ite. O, diba? Ganun. Basta, meron kang ano dyan, gagawin, at may gagawin ka itong 3rd week of October na parang reward mo na sa sarili mo. Regalo mo sa sarili mo. Okay? And you will feel good. Kasi feeling mo, ano naman, deserve mo talaga yan at saka pinaghirapan mo yan. 'Di ba? Meron ka ring 7 of Wands dito, Leo. Stay true. Pagdating sa mga values mo, yung pinaninindigan mo, pangatawanan mo yan. May mga bagay ngayong 3rd week of October, Leo, na pangangatawanan mo talaga by hook or by crook. O, diba? Paninindigan mo. Yun yung sinasabi ni 7 of Wands. O, napaka-importante nung term na paninindigan ngayong 3rd week of October para sa inyo, Leo. May something about paninindigan. O, diba? Pangatawanan mo yan. Ginusto mo yan eh. O, diba? Yung mga ganong dialogue. O, baka may ganyan sitwasyon pa parating sa iyo. 10 of Wands, I love and care for myself first. O, diba? Napaka-solid nung energy, Leo, about self-care para sa iyo this 3rd week of October. Kaya, kung ako sa iyo, kung matagal mo nang deserve magpamasahe dahil puro ka na lang trabaho, nagkakandakuba ka na, aba, take a time off na ipamper mo naman yung sarili mo. Or, another example, Leo, kung lagi na lang sinusunod mo yung ibang tao, lagi na lang sila yung bigyan mo, wala ka nang natitira para sa sarili mo, aba, this time, wag mo namang kalimutan yung sarili mo. Yung sarili mo naman yung pagbigyan mo. Example lang yun, ha? So, pwedeng may mga ganyang senaryo sa iyo, Leo. Baka kasi nane-neglect mo na rin yung sarili mo. Kailangan mo na rin talaga ng self-care and pampering kasi deserve mo. O, diba? Wheel of Fortune, Leo. Kung ano man yung paparating sa iyo, hindi ko masasabi kung maganda o pangit kasi si Wheel of Fortune bilog. Pwede ngang makuha mo yung ibabang part o yung itaas na part. Pero ang lang dito, Leo, parang ganun ka ka-optimistic na kung ano man yung mapunta sa iyo doon sa Wheel of Fortune, ready ka. No? Tatanggapin mo lang. Ganun ka ka-positive. Kumbaga, bring it on. Ano bang dala-dala mo sa akin ngayon, Wheel of Fortune, ngayong 3rd week of October? Game ako. Yun yung yun yung energy mo eh. Ganun ka ka-optimistic, ganun ka ka-positive, ganun ka ka-fierce. O, diba? Ang taray. Ang taray ng energies ni Leo. Tingnan naman natin yung love life mo. 3rd week of October, Leo. Tumalsik. Daydreaming. I'm always longing for you. Uy, ikaw ba ito, Leo, na nagde-daydream dito sa person na to, o yung person mo yung nagde-daydream sa iyo? Nag-pause ako, guys. Pasensya na. Para kasing nachuchoke yung aso ko o sinisinok. Tinignan ko. Pero hindi naman. Ewan ko ano yung tunog na yun. Indecisive. Mukhang may nakakamiss dito. Like ang hinahanap-hanap nito kung person mo yan. Nahanap-hanap yan. Pero kasi parang may magulong energy dito. Hindi ko alam kung sino sa inyong dalawa yung hindi makapag-decide daw. Hindi makapanindigan, hindi makapag-decide, hindi makapili, no?
Yan yung problem. Pero meron someone longing and hoping, o hindi pa rin nag-give up itong person na to, whether ikaw yan o yung person mo. Hinahanap-hanap. Nahanap-hanap ka, o diba? Okay. So, may reason naman pala ba't naiimbyer na yung isa dito. Kasi hindi magawang magbago nitong person na to. Wala siyang isang salita. Yung habit niya, kung meron siyang hindi magandang ginagawa, pambababae, bisyo, etc. O kung ano man yung gawain niya na hindi maganda yung impact sa inyong dalawa, hindi niya mai-give up. Hindi niya magawang mag-mature o magbagong buhay. That's why naiimbyer na yung isa. No? Pero yun nga, either you or this person is still hoping, hindi pa rin nag-give up. No? Sa connection ninyo na balang araw, kung posible pang maayos ito, ayan. Whether ikaw man yung hindi nag-give up po siya. Kaya lang wala talagang walang matinong salita, hindi niya maipangako, wala siyang paninindigan na baguhin. Pangatawanan yung decision niya. O diba? Ganun ka kalabo. Pwedeng yan, hindi siya mag-mature, ba't hindi siya makagawa? Bakit hanggang ngayon indecisive pa rin siya? Hindi pa rin siya nagbabago, di ba? Ano yung closing message or advice para sa inyo, Leo? You have cleansing waters, purification activates vibrant life force. So, this is something about detox. Kung may mga blockages, huwag kang magtaka bakit parang nabablock yung mga biyaya o kung ano man yung mga magagandang energies dapat paparating sa iyo is because may blockages. May mga kailangan kang i-get rid, i-detox sa sarili mo, i-declutter, whether mga negative na negative na mga mindset, negative na mga emotional burdens o baggages na natrap sa iyo. O yun, yung mga dapat mong i-get rid. Kasi, kailangan itong purification na ito para matanggal yung mga blockages. Para pumasok yung magagandang biyaya, yung mga magagandang bagay sa iyo na nakaharang niyang mga emotional baggages na yan o mga nega na yan na natrap sa iyo. Leo, okay? Yan yung advice para sa iyo. Maraming salamat, Leo. Sana nagustuhan mo to, at kung nagustuhan mo, don't forget to like and share. Take care. God bless. Kita-kits sa ating next reading.